Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Maaring ito na nga ang pinakakailangan mo dahil ito yung pinaka-iniisip-isip mo na kaisa-isang bagay na dapat mong gawin para ma-miss ka ng ex mo. Well, there are multiple factors here pero alam mo bang may isang siguradong paraan para ma-miss ka ng ex mo kahit anong pilit niyang kalimutan ka? Ang pinaka-point ko lang is maraming pagkakamali, either pagmamakaawa o kaya nagpaparamdam agad o kaya gumagawa ka ng kung ano-anong drama pero actually meron lang isang paraan na may isang paraan na hindi nila napapansin pero ito yung pinaka-effective. Ngayon sa video ko na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang psychology para hindi lang ma-miss ka ng ex mo. Kundi, syempre, siya pa mismo yung lalapit sa iyo. Merong mga ibang technique, parang pangungulit or emergency reasons. Like, kunyari, nasa pangit na kalagayan ka. Pero, maging effective man siya at the first time na bigla siya mag-reach out sa iyo, pero eventually, medyo mababaw yun, hindi rin siya magre-retain. Kaya, dapat mong makita ang psychology nito at ito yung ituturo ko today. Ang una kasing part dito is bakit hindi ka nami-miss ng ex mo. Ang explanation dito, kapag lagi ka kasing available, predictable, at nagpapakita ng emotions mo ng todo, nawawalan ng value ang presence mo. Kasi ang mistakes dito yung tinatawag nating chasing behavior. Ibig sabihin, paghabol, pangungulit, or paghihingi ng closure. O kaya, social media overexposure. Yung pagpo-post ng mga paawa or panunumbat. Meron din tayong tinatawag na emotionally or emotional dependency na hindi nyo kayang mabuhay nang wala siya. So, parang pagkain to. Kapag araw-araw mong kinakain, nagsasawa ka. Pero kapag nawala bigla, hahanapin mo. Parang ganun lang siya. Pero, dito sa part 2, i-discuss ko isang bagay na dapat mong gawin. Ito yung strategy. Ang tawag dito ay mysterious disappearance or para siyang transformation. So, ang pinaka-way para i-execute ang mysterious disappearance, ito yung term niya, mysterious disappearance. Number 1 is what we call the silence and distance. Walang chat, walang update, kahit sin, absolutely, wala. Sa number 2 naman natin, tinatawag natin itong strategic social media presences. Hindi nagpo-post ng negative, mga glow-up posts, pero hindi obvious para sa ex. Kaya nga kung gagamit ka ng social media manipulation, i-make sure mo na hindi scripted yung ginagawa mo. Okay? Number 3, new life focus. Or kapag nakita niyang parang mas okay ka nang wala siya, doon na siya matatakot. And this is the psychological impact. Bakit bigla siyang nawala? Anong nangyari sa kanya? May bago na ba siya? Yan yung magiging mga question niya in her head or inside his head. Mga tanong niya kung bakit ka out of nowhere, bigla ka niyang hindi maramdaman, di ba? Ito naman ang part 3. Ang epekto nito sa ex mo, kapag ginamit natin yung isa sa mga malulupit na technique na mysterious disappearance, ito yung magiging epekto niya. Sa una, baka wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa una. Pero habang tumatagal, nagsisimula na siyang magtaka. At ang possible reactions ng ex mo ay baka biglang mag-like, o kaya biglang mag-react sa mga posts mo, ganun yun eh. O kaya magpaparamdam indirectly sa mga mutual friends mo or sa social media, or magme-message bigla ng random or nonsensical na dahilan. 'Di ba? Kaya ang advice ko sa iyo, kapag nagparamdam siya, lagi mong tatandaan na huwag kang obvious. Patuloy mo lang ang mindset na I don't chase, I attract. Okay? Keep that in mind. Kailangan mo ng mindset dito eh. Kasi if you want to get your ex back tapos wala kang mindset, di ka rin uubra. Ending mo, kawawa ka din. Kaya you should have this what we call mindset na I don't chase, I attract. You should have that. Come on. Girl, man. Kailangan mo yan. Okay? Just keep that in mind. Kailangan mo ng ganyang klaseng mindset. And dapat ang mindset mo din, isa sa mga mindset mo is dapat siya yung dumiskarte sa'yo. Di ba? Para makuha mo siya. Hindi yung siya yung didiskarte. Kasi hindi ikaw yung puro laging dumidiskarte, ang ibig ko sabihin. Dapat ikaw din at
ikaw din ang dapat dinidiskartehan. Let me explain it to you. Kapag kasi siya yung dumidiskarte, siya yung laging gumagawa ng paraan, then effortless at mas madali mo siya ma-attract. Kaya nga attraction eh. Ibig sabihin ng attraction, minamagnet mo siya papunta sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi mo kailangan mag-effort para mabalik ang ex mo. Siya yung kailangan gumawa ng mga effort at mga actions para lang mabalik ka sa buhay niya. Habang iniisip mo kung paano ko gagawing mindset yun, coach. Ako nga yung iniwan. Uubra ba yan, coach? May iba na yan, may kausap na, baka kalimutan na niya ako. Alam ko marami kang doubts in your head. Pero always remember this. Coming from a relationship behavior specialist, eto na, sasabihin ko sa iyo ang secret. Ang secret to get your ex back is just a mindset. Mind frame, pare. Mare. Mind frame. If you have a very strong mind frame, then you can get your ex back. Guaranteed. All you need to have is just that kind of thing na meron kang mindset na, gaya nga ng sinabi ko, di ba? I don't chase, I attract. Gawin mo to 5 times or 10 times a day. Every morning, I don't chase, I attract. Kahit sabihin mo lang yan, isang beses, dalawang beses, bago ka mag-lunch, gawin mo siyang ritual, gawin mo siyang affirmation, gawin mo siyang mindset. At pagkatapos mo siyang magawang mindset, gawin mo siyang mind frame. Parang picture na nakalagay sa frame, di ba? Steady lang doon. Umulan, umaraw, bumagyo, kahit masunog ang bahay, steady lang yung frame doon, di ba? Same thing, wag naman na masunog ang bahay. Pero ang punto ko lang is you should have this kind of mind frame. Okay? So, ang call to action ko dito is kung gusto mong malaman ang next steps, kung paano mo siya ibalik sa terms mo, i-make sure mo na panoorin mo rin yung ibang videos ko. Kasi, although ang mga advice ko na binibigay ko dito is kinda different, every now and then different. Pero gusto ko rin matutunan mo na marami pa akong videos dyan na nagsishare. At ito tip ko sa'yo, kung makikinig ka at manunood ka sa mga videos, mas marami kang maiintindihan. Mas lalakas ang understanding mo. Kaya huwag kang tamad mag-review. Walang masama kung magre-review ka ng mga videos para madagdagan ng knowledge mo regarding how to get your ex back. Pero sa sandaling ito, ito ang final verdict at main conclusion ko. Ang kaisa-isang bagay na dapat mong gawin to get your ex back is just your mindset. Walang bullshit technique, walang kung ano-anong kalokohan technique or mga sapilitang technique. Walang kung ano-anong bullshit psychology. Just change your mindset. Hindi siya mababaw na advice kasi ito yung bagay na wala ka. And I know you don't trust that. Masyado ka kasing duda ngayon eh. Punong-puno kasi ng anxiety ang utak mo eh, tsaka yung ulo mo eh. Kaya parang hirap na hirap kang makinig yan. Mindset lang, mababalik ko yung ex ko. And I can definitely tell you, yes, absolutely. But if you want the final or access sa aking messenger, give me a message sa Philippine Dating Coach. Doon, iwa one-on-one coaching kita. Sa chat or sa audio call, no problem. Pero sa ngayon, isa din sa gusto kong gawin mo is change your mindset. But you can visit us in Philippine Dating Coach Facebook page, syempre. But always remember this. When you change your mindset, you will change the whole game. Magugulat ka na lang sa result. Paano ko binabalik ang mga ex ng mga clients ko? I'm always changing their minds. Kasi yung mga kliyente ko, yung mindset nila, magulo. Kaya lagi ko siyang ini-stick sa mag-stay ka sa ganitong mindset. And then eventually magiging matibay sila at ang ending, kayang-kaya nilang i-overcome ang relationship. Isang bagay lang ang dapat mong gawin. Change your mindset and you will be having this what we call mind frame. Thanks for watching.